Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan kahapon sa blowout win ng Boston Celtics kontra sa Sacramento Kings sa score na 113-95. Nagtamo nga ng sprained ankle injury si Jason Tatum at namilipit nga ito sa sakit mga kaibigan. Tumira pa din nga siya ng free throw ngunit agad din nga siyang bumalik sa locker room at pinagpahinga na ang game na ito. Hindi naman sobrang lala ng injury na ito ni Tatum subalit posibleng ipagpahinga na nga niya ang buong regular season at babalik na lamang siya sa playoffs. Dahil para saan pa nga ba ang pagpilit niya na bumalik kaagad kung may 10 games remaining na lamang sa season na ito ang Boston Celtics at may 5 games na agwat sa kanila ang number 1 seed Cleveland Cavaliers at 7 games naman ang agwat nila sa 3rd seed ng New York Knicks. So most likely nga ay pako na talaga sila sa number 2 seed ng East. And it's not like hindi kayang manalo ng Celtics nang wala si Tatum. Ang lalim nga ng kanilang lineup at may mahusay silang head coach na kayang itaguyod ang team na ito sa panalo kahit na wala si Jason Tatum at least sa regular season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay dapat pang bumalik si Jason Tatum bago mag-umpisa ang playoffs? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Alex Ayala. Pumasok nga siya sa Miami Open bilang world rank number 140. Kaya naman inaasahan na hindi siya magtatagal sa tournament na ito. Ganun pa man ginulat niya nga ang lahat ng talunin niya ang former Grand Slam winner and world rank number 25 Ostapenko ng Latvia. Ayon sa iba ay tsamba lamang ito. Kaya naman muli niyang pinatunayan na ang panalo na ito ay hindi tsamba ng talunin niya sa straight sets ang isa pang Grand Slam winner and world rank number 5 Madison Keys ng Australia. Buong mundo nga nagulat dito at isa ito sa mga pinakamalaking upset sa history ng tennis. Iba't ibang record din nga ang kanyang nagawa sa panalo na ito mga kaibigan. Ganun pa man, hindi pa nga dito nagtatapos ang kanyang journey towards greatness mga kaibigan. Dahil nakaabang ngayon sa kanya sa quarterfinals ay ang world rank number 2 Iga Swiatek. Ang 23-year-old Polish star ay kakaibang hamon nga ito mga kaibigan. Meron na siyang 22 singles titles. 5-time Grand Slam winner na ito at 125 weeks nga niyang hawak ang world rank number 1 spot sa WTA rankings. Obviously, heavy underdog ang pambato natin. Ganun pa man ay ganun din nga siya sa mga nauna niyang laban, kaya naman wala ngang imposible. Si Iga Swiatek din mga kaibigan ang naging guest star noong pag-graduate ni Ayala sa Rafael Nadal Academy at ngayon nga ay kalaban na niya ito. Full circle moment nga ito mga kaibigan para sa kanya. Ganun pa man, ito din nga ang dahilan kung bakit may mga nagmamaliit na kagad sa ating mga pambato at easy win lang nga daw ito para sa Polish star. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.